Music 5, Quarter 4, Week 7 hanggang Week 8. Milk Bass. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga akordeng pansaliw. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang mga akordeng pansaliw. Para sa most essential learning competencies, nakagagamit ng instrumentong pansaliw sa simpleng pangunahing akorde tulad ng triad. Mga akordeng pansaliw sa awit. Ang armonya ay ang pagkakatugma-tugma at pagkakabagay-bagay ng sunod-sunod na daloy ng pangkat na mga himig na sabay-sabay tinutugtog o inaawit ng dalawa o higit pang mga awit. Pansinin ang mga sumusunod na armonya. Sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon. Samantalang sa akorde, ay higit sa isang tono ang maririnig sa isang pagkakataon. Ibig sabihin sa melodiya, ang nota ay paisa-isa lamang na tinutugtog. Samantalang sa akorde, kung inyong mapapansin sa larawan, ito ay sabay-sabay na itinutugtog sa isang pagkakataon. Sabay-sabay na tinutugtog ang mga tono. Ang sabay-sabay na tunog na ito ng akorde ay nagbubunga ng armonya. Ibig sabihin, ito ay nagbubunga ng makapal na tunog. May akordeng binubuo ng dalawang tono lamang. Ang tawag dito ay dyad o jad. Pag-aralan natin ang larawan. Ang akordeng ito ay may dalawang tono. Ang unang nota na nasa ilalim ay fa at ang sumunod na nota ay la. Sumunod na akorde ay so at ti. At ang sumunod na akorde ay ti at re. Ito ay binubuo ng dalawang tono, kaya tinatawag natin itong dyad. Samantalang ang akorde naman na binubuo ng tatlong tono ay tinatawag na triad. Ang mga notang ito ay do, mi, so. Maaari rin nating tawagin sa chords na C, E at G. Ang triad ay binubuo ng ugat, ikatlo, at ikalimang tono sa mga nota sa iskala. Kaya pag pinagsama-sama ito, ang ugat, ikatlo at ikalima, ito ay bubuo ng makapal na tunog. Ang mga triad sa sumusunod na iskala ay nakikilala sa mga Romanong pamilang na 1 hanggang 7. Isa, kung inyo mapapansin, ito ay nasusulat sa malaking letra. Ang mga notang ito ay tinatawag na major. 2, ang Romanong pamilang na ito ay nasusulat sa maliit na titik. Ang mga ito ay mga minor keys. Ganon din sa pangatlong pamilang. Ito ay nasusulat sa maliliit na letra, kaya ang mga ito ay minor keys. Ang pang-apat na pamilang ay nasusulat sa malaking titik, kaya ito ay mga major keys. Ganon din sa pang-5. Ito ay mga major keys, ang pang-6 naman ay minor keys, at ang pang-7 ay minor keys. So ang mga major keys dito ay ang mga pamilang na 1, 4 at 5. Tatlong akorde ang madalas na gamiting pangsaliw sa mga awit. Ang pamilang na 1 na tinatawag na tonic, ang pamilang na 4 na tinatawag na subdominant, at ang pamilang na 5 na tinatawag na dominant. Tonic, subdominant, at dominant, mga bilang 1, 4 at 5. Ang mga akordeng ito ay nasa tunugang mayor. Ang mga akordeng 1,
ito ay do o si. Pamilang na 4, ito ay fa o F. At pamilang na 5, ito ay so o G, ay may kani-kaniyang notang ugat ayon sa tandang tunugan ng komposisyong musikal. Ang ugat ng ay do. Ito ay ang tonic. Sa bilang na 4 ay fa, ito ay subdominant. At sa bilang na 5 ay so, ang mga notang ito ay notang ugat. Kapag ang awit ay nasa ibang tunugan, magkakasama pa rin ang mga tono sa akorde, subalit naiiba ang pwesto ng mga ito sa limguhit upang umayon sa mayor ng nasabing tunugan. Ang mga nota sa akordeng ito ay nasa karaniwang ayos. Maaaring baligtarin ang mga nota kung kinakailangan o kung hinihingi ng komposisyon upang umayon sa melodiya at sa taas o baba ng awit. Ang ugat na tono ay maaaring ilipat sa mas mataas o mababang oktabo, gaya na nasa halimbawa. Pag-aralan natin ang mga halimbawang ito. Makikita na ang bawat isa ay may 3 akorde. Ang nasa unang akorde ay tinatawag na tonic. Ang pang-4 na akorde ay tinatawag na subdominant at ang pang-5 akorde ay tinatawag na dominant. Pag-aralan natin ito. Kung inyong mapapansin sa bilang 1, kung saan ito ay tonic, ang ugat na nota ay do. Pagdating sa subdominant o pamilang 4, ang do ay nalipat. At pagdating naman sa akordeng dominant, ang mi naman ay nalipat. Sa tonic at sa subdominant, ang mi ay nasa unang guhit. Ngayon sa dominant, ang mi ay nasa pang-4 na espasyo. Ngayon naman sa akordeng ito, makikita na ito ay nakaayos ng pangkaraniwan. Fa, la, at do. Ang ugat na nota ay fa. Ngayon, pagdating ng subdominant, ang ugat na nota ay napunta sa pang-5 limguhit. At pagdating naman ng dominant, ang fa ay bumalik sa unang espasyo, kung saan ito ang pwesto niya sa tonic. Ngayon naman, ang do sa dominant ay nalipat din ng pwesto. At ang panghuli, makikita na ito ay nasa ayos na pangkaraniwan. Ang so kung saan ito ang ugat na nota, pagdating ng subdominant, ito ay nalipat ng pwesto. Ngayon naman sa dominant, bumalik sa pwesto ang so at ang nalipat naman ng pwesto ay ang re. Kaya nga ulitin ko mga bata, kapag ang awit ay nasa ibang tunugan, magkakasama pa rin naman ang mga tono sa akorde. Subalit naiiba ang pwesto ng mga ito sa limguhit upang umayon sa mayor ng nasabing tunugan. Ang mga nota sa akordeng ito ay nasa karaniwang ayos. Maaring baligtarin ang mga nota. Halimbawa, ang ugat na tono ay maaaring malipat ng pwesto pagdating sa subdominant at dominant, kung ito ay kinakailangan o kung hinihingi ng komposisyon upang umayon sa melodiya at sa taas o baba ng awit. Ngayon naman ay sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, ibigay ang kahulugan ng akorde at melodiya. Tama! Sa akorde ay higit sa isang tono ang maririnig sa isang pagkakataon, samantalang sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon. Pangalawang tanong, paano nagkakaiba ang melodiya at akorde? Tama! Sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon, samantalang sa akorde ay higit sa isang tono ang maririnig sa isang pagkakataon. Pangatlo, ano ang jad? Ano rin ang triad? Magaling! Ang jad ay 2 tono lamang, samantalang sa triad ay mayroong 3 tono. Pang-4, ano-ano ang 3 akorde na madalas ipangsaliw sa mga awitin? Tama! Ang 3 akorde na madalas na gamiting pansaliw sa mga awit ay ang bilang 1,
tonic. Bilang 4, subdominant. At bilang 5, dominant. Ang mga akordeng ito ay nasa tunugang mayor. At pang-5, iguhit ang mga notang bumubuo sa akordeng tonic, subdominant, at dominant. At narito ang halimbawa ng mga notang bumubuo sa akordeng tonic para sa bilang 1, subdominant, bilang 4, at dominant bilang 5. Gayahin nyo na lamang mga bata. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 1. Gamit ang iyong pagiging malikhain, gumawa ng piano keyboard sa bond paper. Gawing batayan ang ilustrasyon sa ibaba. Narito ang ilustrasyon na isang piano keyboard. Para naman sa pagsasanay bilang 2, pag-aralan ang awiting Row, Row, Row Your Boat. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukang tipain sa piano o tugtugin sa gitara ang melodiya nito. Maaari ding gamitin ang piano app sa cellphone o -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa ibaba. Narito ang chords na gagamitin nyo upang matugtog ninyo ang piano keyboard. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Para naman sa piano, narito. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. At narito ang rubrics. Para naman sa pagsasanay bilang 3, awitin ang bahay kubo at tugtugin sa akordeng pansaliw. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukang tipain sa piano o tugtugin sa gitara. Maaari ding gamitin ang piano app sa cellphone o -1 ang melodiya nito. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa ibaba. At narito ang pamantayan. Narito rin ang awiting bahay kubo. Para naman sa pagsasanay bilang 4, subukang hingi ng tulong ng nakatatandang kapatid o guardian o magulang. Mag-download ng piano keyboard app sa cellphone. Maaari ding gumamit ng laruang piano o ang ginawa mong improvised piano keyboard. Tugtugin ang akordeng 1, 4 at 5. Magsanay at itanghal ang sinanay na gawain. I-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. At narito ang rubrics. At para naman sa pagsasanay bilang 5, pumili ng isang simpleng awitin, saliwan ito ng anumang tugtog mula sa instrumento o kaya naman ay maaring gumamit ng -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. At narito ang pamantayan. Ayan mga bata, naunawaan nyo bang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!